So guys, um, live tayo saglit dito sa ating Facebook account. Tara na, samahan niyo ako or sabayan niyo ako magkape sa umaga. Kape tayo. Live po tayo dito sa aking Facebook account. So, magkape muna tayo kasi papasok ako ng 10 o'clock. Ang bilis ng oras talaga, grabe. Maganda ito sa may mga trabaho. Ang bilis matapos yung araw. Tapos, magsisweldo na ulit na hindi mo kayang kitain sa Pilipinas na tulad kong OFW helper. Okay? Triple po ang kikitain sa mga OFW helper at sa helper dyan sa Pilipinas. Magkano lang ang helper dyan sa Pilipinas? 7,000 monthly ang minimum. Sa ibang bansa po, triple ang kikitain mo dyan. Yun nga lang, maghapon kang pagod. Pero depende sa amo. May among sinusulat yung oras mo, may amo rin na may puso. Pero sa first time lang yan, ito share ko lang ito sa inyo. First day, lalo kung wala silang helper the past, talagang ang bahay nila niyan ay ang dumi. Hindi mo alam kung saan ka mag-umpisa magtrabaho. Pagkatapos mo ng mag-general cleaning yung bahay nila ng amo mo, after 1 week, follow up mo na lang yan everyday. Okay? Tapos, hindi naman araw-araw, hindi naman forever or for life na ganun ang trabaho mo na ma-encounter mo sa first day ng work. Pero, iba kasi dito sa ibang bansa kung dito ka mag-apply. Hindi ka na-blame. Kaysa mag-apply ka, agency dyan sa Pilipinas, yung magiging employer mo, hindi mo alam kung ano ang mapupuntahan mo. Kasi, parang ano yan eh, mag-apply ka dyan sa agency, kumbaga parang blind date. Hindi mo alam. Pero kung dito ka sa ibang bansa, tulad dito sa Macau, sa kinaroroonan ko ngayon, magta-try out ka. So, you have right, you have choice to choose the employer you want. Ganon. Pero kung hindi mo siya accept sa iyong puso na magiging employer mo siya, sa ugali niya, pala utos, kung anong ipapagawa sa'yo, kaya mo bang tiisin niya sa loob ng 1 taon? Sa akin, hindi. Kasi magsasuffer ako eh. Yung trabaho, kaya kong tiisin. Pero yung trato sa akin, hindi ko kaya. Baka mabaliw ako. Kasi bilang OFW, dito sa ibang bansa, since 2006 ako nag-OFW eh. First time, Saudi Arabia. Napakahirap na bansa yun. Tapos second time, nag-tourist ako, Singapore. Third time, sa Singapore pala, nag-apply ako ng Hong Kong. Kasi ang pangarap ko ay Hong Kong. Malaking sweldo. Basta yun ang pangarap ko, Hong Kong. So, pagdating ng Hong Kong, doon ako nag-umpisa yung kumbaga parang takot sa mundo. Kasi nakatagpo ako ng employer na hindi mo maintindihan ng ugali. At saka ang bahay sa Hong Kong ay maliliit po. Pwede lang yung mga mayayaman, syempre. Mga malalaking bahay yun, maraming katulong. Pero yung maraming katulong, marami kang kasama, mahirap din. Alam niyo kung bakit? May sip-sip. Yan ang una. Lalo na kung matagal na sa amo. Sisiraan ka kung ano-anong gagawin sa'yo. Diba? Kaya mahirap. Lahat ng experience dito about helpers, ibang bansa, OFW helper, dinanas ko yan.
Mas maganda pang magtrabaho ka sa bahay na solo ka. Kasi wala kang ibang kalaban kundi ang amo mo lang. So, pangalawa, kung hindi mabait ang amo, yung mga alaga mo mabait. Kung bait naman yung mga alaga mo, yung amo naman impacta. So, share ko lang ito. Yung gustong mag-abroad, yung gustong nagpaplano, huwag kayong maiinggit sa mga OFW na maganda sa profile, maganda sa video, maganda yung mga ngiti nila, pero hindi nyo alam behind masakit. May mga hindi magagandang mga pinagdaanan. Ganun yan. So, kung naalala nyo yung post ko na pinapunta ko yung anak ko, kasi gusto ko magkasama kami dahil nga may edad na rin ako. Kasi hindi po basta-basta pumasok ng ibang bansa, dadaan ka ng butas ng karayom. So siya, nang dahil nandito ako, napakaisip po. Ini-invite ko siya, tapos may work siya, so dire-diretso siya. May work siya sa Pilipinas, so dire-diretso siya ng immigration nang walang maraming tanong. Dahil tinanong na sa kanya kung meron ka bang work sa Pilipinas, ang sinabi, yes po. So hinanapan siya ng ID, so wala siyang ID, so meron siyang dalang certificate of employment. So yun lang. At yung mga document na pinadala ko, pinakita niya sa Immigration Maynila, so tuloy-tuloy na siya. Walang maraming tanong yung immigration. So ganun lang po pagka merong nag-i-invite sa'yo, hindi siya hinangyan ng mga show money or whatever, wala. Yun lang mga dokumentong pinakita niya, yung pinadala ko. So after that, hindi niya kaya yung mga work niya na bilang OFW, bilang helper, so umuwi siya ng Pilipinas. Pero pwede siyang bumalik anytime. Meron na sana siyang mapasok ng interview na sana siya na room attendant, pero hinanapan po siya ng certificate of employment. So wala siya noon kasi iba yung employment na hawak niya sa official. So wala. At ang laki po ng placement din, aabot din ng 100,000. Meron pa ng sobra 200,000. So kung mag-apply kayo, kung may plano kayo mag-abroad or mag-tours dito sa Macau, kailangan may dala kayong certificate of employment. Kasi yan po ay hinahanap dito. Meron akong tip sa inyo na ang mga hinap ditong work sa company, cleaner, kailangan niya ng certificate of employment. Sa mga agency yan, maghanda na lang din kayo ng malaking pera. Kasi pira-pira na ngayon, wala nang libre. Pira sa agency, 27,000 Macau dollars or aabot ng 30,000 yan. May pinuntahan kaming agency na yan ang placement dito sa Macau. Cash po yan. So, kung wala kayong perang dala nang magpunta dito na pangbayad ng agency, huwag na kayong pumunta. Sayang din yung lahat. Wala kayong ibang pupuntahan kundi domestic helper. Kahit domestic helper, meron pong bayad sa agency. Kahit sa Pilipino na mag-refer sa'yo, meron ding bayad. Wala nang libre ngayon. Okay? Tip ko lang ito sa inyong lahat kung gusto ninyong mag-abroad. So, gawa nga yung anak ko, hindi niya kaya yung trabaho muna. At saka iniisip din niya may balikan siyang trabaho sa Pilipinas at maganda yung trabaho niya. Pero yung sweldo naman hindi kagayang kakitain dito sa Macau. So, umuwi siya. So, okay, you can let go. Kaysa maghihirap yung kalooban. Anong oras na? Kasi may trabaho pa ako 19 o'clock. 9:45 po. So, tapusin ko na itong kape ko para chika-chika ulit tayo about sa work dito sa Macau. Sino itong magpapa-shout out?
Ay, ito. Kamakaw ko pala, kaibigan. Luningning. Shout out, Luningning. Simbolan Belena. Hi, good morning, sis. Kape tayo. Salamat lagi sa iyong pag panood sa mga videos ko, lalong na sa YouTube. Monetize na po tayo sa YouTube. So, maraming salamat sa YouTube. At dito sa Facebook ko, ay bumalik na din po yung Reels ko sa pagkakamali ko na joke comment. So, tip ko sa inyo, wag nyong gagawin yung nagawa ko. Dahil, naglagay sila, meron silang cyber law. Pero sandali lang din naman. Kaya nabalik ko yung ads ko, binalik nila. Kasi humingi ako ng sorry na hindi ko nagagawin uli yun at i-follow ko lahat ng rules and regulation ng Facebook para gawin tayong model ng ating mga co-creators. So, after wala pang 1 week nagsubmit ako doon ng lahat ng problema sa sa YouTube ay sa Facebook ko. Sinubmit ko doon sa problem ko sa ano ba yun? May profile kasi yung rest, So, rest na yung profile ko eh. In rest na yung profile ko kasi nga yung not recommendable na. So, bumagsak yung ratings ko from 100 plus. From 100 plus, bumagsak siya ng 23. My God. Parang gusto kong susuko talaga. Wala ako ng gana. Kasi nag-import akong todo eh. Nag-edit ako ng mga videos ko, mga stickers, mga hindi po basta-basta ang trabaho na yan. Wala akong tulog, kulang ako sa tulog. So, ganun ang ginagawa ko kaysa naman maglakwat sa ako. So, yun na lang ang ginawa kong libagan. Ayaw ko kasi yung maglakwat sa kung saan kung wala akong work, itong panahon ng day off ko. So, yan ang nilibangan ko ay yung Facebook at saka yung YouTube ko. Magawa ko ng mga videos. Kaysa naman pupunta ko doon sa kung saan madidisgrasya pa tayo dyan. So, kasalanan din natin. So, ingat-ingat na lang. Mas maganda yung stay at home at least safe. So, yung Facebook ko at saka yung YouTube channel ko, yun ang nilaanan ko ng oras kung wala akong trabaho. Kahit sa gabi, pagdating ko, kasama ko na yung Facebook ko at saka yung phone ko. 3 phone ko. Pero yung unang phone ko, yung old phone ko, hindi ko na ginamit kasi nagka-hang up na siya. Kasi old model na. Pagkatapos yung YouTube ko ngayon monetize na, meron akong kita kahit piso-piso, so at least meron. So araw-araw tayong gagawa ng pakulo para naman kahit kunting views, so at least forever mo siyang makikita, hindi siya made-delete. So makikita mo yung kung pagtanda mo, kung ano ginagawa natin sa ating buhay. Okay? So, guys, maraming salamat. Anong oras na ba? 9:49 na po. So, may 10 minutes ako. Magbihis pa ako saglit. Pwede na. Kabihis na pala ako. So, papasok na ako ng 10 o'clock. So, mabuhay tayong lahat. Bye-bye. God bless.